Si Kong Benny Abante na sinasabing imbitahan si Mayor Magalong, parang medyo nagdalawang isip din siya. Naibita. Samantalang noong una nangahamon pa siya, di ba? Dati sinabi ni Benji Magalong, may papangalanan ako. Yun yung pinupost ni Kong Toby Chanco. Ng mga congressman. Sabi naman ni Benny Abante, pangalanan mo na. Pupunta ka sa aming hearing. Ang sabi ni Magalong, paano ako pupunta? Hindi naman ako inimbitahan. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ito pa rin pong nangyaring hearing dyan sa Kamara. Mantakin mo kasi mga kabayan, ito pong si Abante, napakaungas po talaga ng taong ito. Napakayabang po talaga. Kaya nga nakakainis talagang isipin na dinaya po talaga yung nangyaring eleksyon at itong hinayupang na itong nakapasok dyan sa Kamara. Hindi naman po binoto ng taong bayan pero wala George Garcia yan di ba? Hindi natin alam kung ano po nangyari. Di po ba? Ito na nga po mga kabayan. Ito po si Abante mga kabayan. Ito si Banal na aso. Ano po mga kabayan, napakayabang po na hinahamon-hamon pa si Mayor Magalong, si Mayor Magalong na magsalita na lang daw po dyan sa Kongreso, pag inimbitahan, kesa ganito ganyan, mamulat-mulat natin, hindi naman po pala inimbitahan dyan sa Kamara. Sabihin na natin, hindi po kasalanan yon ni Mr. Abante na hindi po naimbitahan. Pero doon po sa tagpo na kung saan mga kabayan, sinasabi na po ni Kong Toby na, sige Abante, erase mo na yung na imbitahan natin si Mayor Magalong. Ano pong sabi ni Abante? Hindi. Ang dami pang dito. Ang dami pang resource person. Dapat tapusin muna natin to. Ang dami pong dahilan mga kabayan. Tanong lang po sir, Mr. Abante Banal na aso. Ano pong kinakatakutan nyo kay Mayor Magalong? Ba't biglang parang tinabagay umatras po kayo? Napakayabang nyo po, naghahamon po kayo, iimbitahin nyo si Mayor Magalong, tapos ngayon. Diba? Nung sinabihan na po kayo Diba? Ikaw ang mag-motion, sabi ni Kong Toby, mag-motion ka na imbitahin si Mayor Magalong sa susunod na hearing. Ano pong sabi? Hindi, kasi dami pang resource person Nandito pa nga yung mga mga contractor, hindi pa nakakausap. Kasi, ang dami nyo pong dahilan, sir. Focus lang po kayo Totoo po. Napakaungas nyo po. Isa po kayo sa pinakaungas na taong natitira dito sa mundo. Dapat ang pangalan nyo po hindi Abante. Dapat pangalan nyo po Ungasis. Napakaungas po ng pagkatao po ninyo. Partida, pastor pa po kayo dyan Ano pong tawag sa mga miyembro nyo? Diba? Napakaungas mo, sir. Grabe ka. Ewan ko ba ba't may naniniwala pa sa'yo Diba? Hindi ka na nga binoto ng taong bayan. Kumbaga sa saling linggit ka na nga lang dyan Ikaw pa yung pinakamayabang dyan. Diba? Ewan ko ba? Ewan ko saan humuhugot to ng lakas ng loob tong nilalang na to Mga bayan, pastor ka na to rin yun, ganyan ang ugali mo. Napakagaspang. Imbitahan mo, sir. Ano ba kinakatakot mo? Imbitahan mo si Mayor Magalong. Bakit? May masisiwalat, sir? May madadaling kaibigan mo? Nagtatanong lang, Tatanong lang po. Imbitahan mo, nang magkaalaman kayo dyan sa Senado, ay sa Kamara. Palibasa, tokis ka lang dyan, sir. Pero takot ka naman pag nakaharap mo si Mayor Magalong. Yun lang po yun. Yun lang po. Yung matras Napaghalataan mga kabayan, bahagang buntot. Hindi yung puro vloggers lang yung kinakayang-kayanan mo, yung mga mabababang, di ba? Mga ordinaryong Pilipino, kinakayang-kayanan mo Di ba? Doon ka lang magaling Pero pag mga katulad ni Mayor Magalong, bahag naman ang buntot mo. Di ba? Wala ka naman ng bayag. Di ba? Huwag ganun, sir.
Hindi yung hanggang vloggers ka lang. Like mga vloggers, mag-sorry ka. Puro ganyan ka eh. Mga vloggers kinakayang-kayaan mo eh. Dumag ka naman pala kay Mayor Magalong. O ito mga bayan ha, panoorin po natin kung paano mo pinagtawanan. Ha? Kung paano mo pinagtawanan ng mga news anchor ng Net25. Ito pong si Abante. Tama lang sa iyo, Abante. Ito po, Sir Jen. Sir Nelson, pasok po. Alam mo ba kanina umaga? Ang Bureau of Customs ay nagpunta ko dyan sa bahay ng mga Diskaya. Ayan o, Ganon. sa Pasig. Ang totoo pala, Nelson, kagahating gabi pa raw yan eh. Hating gabi pa. Hating gabi pa raw sila nandyan. Naghihintay. Oo, pero hindi Talaga daw sila naman. pinapasok ngayong umaga lang. Ayun. Tsaka parang ngayon lang din ata lumabas yung kanilang warrant of seizure. Ano yung tag doon? Search warrant. Search warrant o seizure, warrant of seizure. Hindi ko pa maintindihan eh. Eh, ang problema, nung nakapasok na sila dyan, Oo. dapat titingnan lahat ng mga luxury vehicles eh. Ha? Yung sinasabing 28. Oo. Pero ayon sa customs, dalawa na lang sa 12 luxury vehicles, ha? From 12, naging 2 na lang ang natagpuan sa bahay. Ayun! O ang nandun na lang ay isang Toyota Land Cruiser at isang Maserati. 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 Maserati, oh. Kasi meron akong kotse, masira lagi. Masirain eh. Swerte na isang linggong di masira. Masirain. Masirain. Ito pala may Maserati pala. Maserati, Italian car yan. Italian car ba ito? Oo. Ang dealer sa Pilipinas yan, yung tumakbong mayor ng Maynila, si Sam. Ganun ba? Yung partner ni... Sinong artista yon? Si ano? Sam Bersosa. Si Ryan. Hindi. Rian Ramos. Oo. Yes. Ayun. Parang close kayo ni Rian, ano? Parang Baka masaktan din yan. Jen. Ganun. Nagbabanggit ka ng asawa. Ha? Ayaw nga pala, sorry. Dapat doon lang tayo sa Doon tayo lalaki. sa tao lang, sa tao. Sa tao lang tayo. Sige. Nag-ugat ng operasyon sa bahay ng mga Diskaya bilang suporta sa investigasyon ng Senado. Okay. Matatanda ninyo, di ba, nung dumating sa Senado si Sara Diskaya ay pinagtatanong siya sa mga sasakyan. Oo. At na-confirm naman yung mga maraming ang luxury vehicles. Inamin naman niya, oo. At saka sa mga naunang Interview. interview, Oo. talagang... oo. Kasi ang problema dito, Jen, gustong matiyak ng customs kung tama ba yung binayaran nila sa mga pag-aangkat na ginawa. Imported eh, Oo, di ba? tama. At yung kung tama ba yung deklarasyon. Oo. Pero kung ganyan, dapat yung broker na tinatanong nila, yung nagpasok sa Pilipinas kasi Yung papeles. bumili lang naman sila eh, di ba? Ako sa bagay, o nga ano. Kung siyempre, kung alam mo, ako broker, boss, ito po ang presyo niyan. Tapos ang buwis na babayaran mo, ganito. Oo. So hindi ko na kasalanan siguro, boss, ito, mabibili mo ito ng, sabi mo, 10 milyon. Kasi bumili ka lang. Bumili ako eh, hindi naman ako inalok Hindi mo naman alam kung talagang ano yun. Oo nga. Hindi ko alam kung anong arrangement ng mga Dealer ganyan. naman yun eh. No? Oo. Baka may lisensya sen sa pagbebenta. Yes. Maganda, pakinggan natin si Commissioner, ano? Ariel Nepomuceno. Sige nga. Yata nandun mismo siya eh. Ha? Pakinggan nga po natin. Commissioner. This point, tinitingnan muna natin sila na possible buyers in good faith sila. Titingnan natin yung dokumento kung saan naman sila bumili ng mga sasakyan nila at yung mga dealers nila kung tama ba pinagbayaran. Otherwise, ang BOC ay mapipilitan tayong gamitin yung ating kapangyarihan upang gamitin namin yung tinatawag na Warrant of Seizure and Detention, WSD. Kukuhanin natin mga sasakyan na yon at titingnan natin kung hanggang saan po yung pananagutan ng mga mismong nagbenta o nag-import nito. Meron na tayong mga impormasyon pero sisiguraduhin natin tama. Ayun. So wala pa naman talagang sinasabing Wala. irregularidad. Ha? Oo. Tinitingnan muna kung sila ay buyers in good faith gaya na sinasabi mo. Tama, oo, yun. Oo. Kasi automatic naman yun eh. Dito sa atin sa Pilipinas, lahat naman ng sakyan imported eh. Oo. Di ba? Bibili mo na sa local manufacturer. Yes. Dito inassemble yan. Pero technically, imported lahat yan. Oo nga, tama. Di ba? Wala namang ginagawa rito. ano? Oo, at saka lahat na, gaya ngayon, meron tayong create law. Lahat yan, may nakapatong na kaagad na buwis. Di ba? Ang kaibahan mo nga lang talaga dyan, yung wala dito sa Pilipinas, na bibilhin mo, direct ka bibili sa abroad. O kaya naman, gusto mo advance. Di ba? May lalabas kayong bagong unit. Wala pa sa Pilipinas. Eh di, sapagkat gustong-gusto mo yun, mauna ka,
bili ka na. Ayun. Nasa abroad pa lang. So ito ay parang hindi ito kagaya ng sinasabi ng iba na ayan na, kinukumpis ka na yung mga sasakyan. Hindi. Ako Dahil sa sa tingin- pagkakasangkot sa flood control project. Madadramatize lang itong sitwasyong ito. Kasi pag nakita nila, halimbawa, yung dalawang sasakyan na nakita, ay, kompleto naman. Wala silang magagawa. Wala. Hindi i-release. Ano? Tama. Ang malungkot dyan, wala nang coverage pagbabalik. Hindi naman sasabihin ni Ginong ni Sir ni Commissioner Ariel na, mga kabayan, mga reporter, samahan niyo ako ibabalik ko na yung kotse. Kasi ito, dito ang story, di ba? Saan kaya napunta yung 10 iba pa? Ayun. Sa 12. Baka pwede, ginamit po di ba? Ay, huwag niyo ako may turo-turo dyan. Nag-taxi na lang. Taxi na nga nabawasan, nakaka 1.5 Ayun po, ha? May balita lang natin para alam natin yung update at kasi iba akala kukunin yung mga sasakyan Hindi pa, yan? SOP naman yan, di ba? May mga ganyan, bibili. Pati yung, ayaw ko kung may sabi, totoo ba may Bugatti siya? Wala ata, no? Bugatti Chiron. Parang hindi nabanggit Wala, parang, kasi yun talaga, medyo kakaunti lang ata yun. No? Yung binili naman niya, ang iba dyan, mamahalin, pero parang available naman sa Pilipinas talaga yun, Nelson. Yun lang, yung charade ba yun, sinasabi niya? Oo. Ayun, ang dami mga, ang totoo, mga senador, meron yan Ng mga sasakyan na yan? Oo. Ganun ba? Kapag Tingnan natin yung parking ng Senado. meron, ang dami. Mga charade na Doon dapat pumunta yung customs. Hindi, sasabihin na nga, kami nga nag-investigate. Ba't Talaga naman, bukod dyan, Nelson, ito sige pa. kasi kahalintulad lang din yan. Ito, di ba yan, mga diskaya? Di ba isa sa mga tinuturo din na meron din mga luxury vehicle, yung DE. District ng engineer. Bulacan. Ito, hindi lang ata naisama sa balita natin kasi ang balita ko, pinahahatak na rin po ni Senador Raffy Tulfo yun hong mga luxury vehicles na pag-aari po ng dating Bulacan District Director at District Engineer Bryce Erickson Hernandez. Aba? Si D.E. Hernandez po ay sentro din po ng investigasyon dahil sa bilyon-bilyon pisong ghost project sa lalawigan. Na matatandaan niyo po, doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, tinukoy po ni Senador Tulfo na dapat makumpiska in favor of government ang Ferrari. Ito sinasabi ko, Nelson, Ferrari, Lamborghini. Matitindi talaga. Pag pumapasok daw sa, nakaganto pala Yung Yung engineer. din ito, sinabihan lang sa, huwag ka masyado. Ferrari. Ferrari, Lamborghini. Ayan. Pag pumapasok daw, pumaparada pa doon sa tapat mismo ng Yung bang Ferrari, parang marami naman nakikitang Ferrari. Ay, well, pero kung ikaw kasi mga tauhan ng gobyerno, hindi ka pwedeng, yung karangyaan, hindi mo pwedeng i-display Marangya ba yung Ferrari? Mamahalin ba yan? Mga 20 milyones yan. Ang isa? Oo. Depende pa sa klase, Yung Lamborghini, depende rin sa yan. Ganun ba? Ang nakakakita ko lang na ganyan, si Schumacher. Sa Ferrari? Sa Ferrari, tsaka Lamborghini. Mga sports car yan, pare ko. At ito daw po si Hernandez, ay masasailalim din po, di ba? Kung ito po ay matyak, ay dapat po masailalim na daw po sa auction ng pamahalaan. Doon ho sa pagdinig, noong Lunes, hinikayat po ng senador si DPW's Undersecretary Maria Catalina Cabral na magsagawa din po ng investigasyon sa lifestyle at mga ari-arian nitong si D. Hernandez. Ito po sinibak sa kanyang posisyon matapos ang iskandalo ukol doon sa sinasabing may titulong guni-guni flood control. Yan. So bukod doon sa Pasig ay pinapupuntahan din itong parking area ni District Engineer Hernandez. Halimbawa, naipakita naman na yan buyers in good faith. Ayan. May dokumento. May mga papeles. Hindi mo pwedeng kunin. Well, tama ka. Ibang kaso. Oho. Diba? Ang pwede mong Siguro gamitin. bilang isang, kasi gayon halimbawa, mga diskaya, private tao naman yun. Ito, lifestyle check siguro. Yan, isang pagkat ito'y tauhan ng gobyerno, opisyalis ng pamahalaan, ibang sitwasyon naman yun. Oo. Alam mo, dyan sana matuto yung mga kamag-anak nung Hindi, sabi ko kasi, di ba, itong diskaya, mantakin mo, nagpahamak, nakadagdag pa ng pagpapahamak sa kanya, yung pag-display ng karangyaan. Tandaan niyo po ito, sa palatuntunang sa ganang mamay, hanggat kayo yumayaman, dumarami po ang pera ninyo, maging mapagpakumbaba tayo. Di ba? Siyempre, hindi naman natin mapipigil na kayo, halimbawa,
yumaman kayo sapagkat maayos naman ang buhay ninyo. Oo. Dahil naman sa mabuting kalagayan. Di ba? Pero para ibuyang-yang nyo pa po yan, para baga nangiinggit pa kayo, doon tayo nagkakaproblema tuloy minsan eh. Yun nga Diba? mabuti ng trabaho. Oh, yun, no? Hindi mo ang- ma-display. Yung nga maayos na Oh. na kinita mo yung lahat ng kayamanan mo ay Oh. parang nakakahiya pang Totoo. pagyabang, di ba? Oh. E di lalo na kung alam mong hindi naman tama Ayun nga. yung pinagmulan niya. di ba? Yung grupo ng mga Taipan sa Pilipinas, sabi ko nga sa iyo, Nelson, ay pag nagsama-sama, halimbawa yung mga malalaking negosyante sa Pilipinas, Ramon Ang, Manny Pangilinan, yung pamilya Sobel Ayala, di ba, Razon. Grupo kami niyan, 15 kami lahat eh. Pag nagsama-sama kami, wala, pangkaraniwan lang kami. Ganyan Isa ba? nga, taxi-taxi lang eh. Sa bagay. No? Hindi, wala akong makikita yung pati mga anak-anak, Nelson, ha? Mga anak-anak ng mga taong yan. Simpleng mamuhay. Simpleng mamuhay. Nakita mo yung pamilya Tan, di ba? Oo. Yung mga pamilya C. Ngayon, multi-billionaire sa Pilipinas. Nakita mo bang nag-display ng mga mahaling sasakyan yan? Hindi nga maganda. Di ba? Daig pa nga sila ng mga networker na yumaman sa networking. Ayan ang problema. May grupo ng mga networking, mga ano din. Tama. Naka-Ferrari, Kasi ang Lamborghini, yun naman, sports car. ginagamit nila yung kayamanan para maengganyo kang Ayun, yun naman. sumama sa kanila. Kasi mga networker sila. Nakita mo niya, binigyan ng mga Yes. networking company na. Oo. Totoo, pagka nawala yung networking, yung hinahabol na pala ng bangko. Oo. Yun ang Yan ang iba naman problema yun. naman. Kasi nga, yumaman lang dahil sa hindi naman talaga. Well, hindi naman natin sabihin, inggit lang kayong dalawa. Ganun pa man. Punta naman natin yung update diyan sa di pa yung DPWH may bagong secretary. Tama. Matatandaan ninyo bago mag-resign si Secretary Manny Bonoan, bumuo pa siya ng isang task force eh. Di ba? Opo. Independent ata yun. Oo. Yung Body. titingin sa mga flood control project, internal Yes. investigation. Pero dahil ngayon po ay pinalitan na siya ni Vince Dizon, ang update, binuwag na po itong... Yun ata ang unang utos niya. Oo. Itong anti-corruption task force na binuo ni Secretary Bonoan noon, ay ipinabuwag na po ni Secretary Vince Dizon. Ayun. Oo. So natuloy pala yung turnover kanina. Nag-turnover sila. Kasi hindi pa nagsasagawa ng investigasyon yan, ha? Oo, kasi hindi pa kanina- nakakapagsimula, binuwag na. Yun na nga. Kasi kanina, nanonood ako ng hearing sa Kamara, ay kasi ang unang tinanong din si Secretary Bonoan nandun siya sa TRICOM, nagpapaalam na malis ng maaga kasi nga may turnover ceremony. Pinayagan din pala siya. Ayan. Nung umalis ako, parang andun pa siya. Ayan, oo. Inilipat na yung Yung watawat ng DPWH. simbolo ng Department of Public Works and Highways. Ayan. So may bago na tayong secretary. Yung task force ay binuwag na, pero may bagong binuo, Jen. Si Secretary Dizon? Hindi naman. Ibang Kasi ano ang to? sabi ni Secretary Dizon, mukhang hindi tama na DPWH ang inaakusahan, DPWH din na mag-iimbestiga. Ayan. Kaya ang bagong independent commission naman ay itong ipinag-uutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. Yan na yung talagang Yes. yung utos ng Pangulo yan, Nelson. Ito na yon. Pinababalangkas naman ng Pangulo ngayon isang executive order bubuo sa independent commission at siya magsisiyasat sa anomalya sa Department of Public Works and Highways. Ayan. At magsisilbi pong investigative arm ng komisyon na ito at tatanggap, susuri at magbibigay ng rekomendasyon kung dapat kasuhan, dalhin sa ombudsman o sampahan ng reklamo sa Department of Justice. Okay. So parang siya recommending body, no? After ng investigation, magre-recommenda kung sino-sino mga kakasuhan. So iba pa ito sa binuo naman ng ombudsman, yung grupo ng mga piskal. Iba pa yun. Iba naman yun. Ito naman, Jen, ha? Kasi flood control yung nababanggit eh. Okay. Ito, hindi lamang flood control project ang iimbestigahan. Pati na ang iba pang operation ng DPWH. Oo. Kabilang na ang sinasabing mga isiningit lang insertion
sa national budget noong mga nakarang taon at para sa taong ito. Ibig sabihin, lahat na ng ginagawang project ng DPWH na may anomalya, Aha. ay isasakupin na ng investigasyong ito. So hindi lang ito ghost project, yung Hindi lang. flood control anomaly. Oo. Aba, oo. So mas malawak ang kapangyarihan ito Eto mga magiging ano niyan, mga member. Oo. Una, kukuha ng mga expert. Merong forensic investigators. Ayan, tama. May abogado. Yan. May prosecutors. Aha. May mga dating maestrado. Ba, okay. Para daw matiyak ang credibility at integridad ng mga isasubmit na rekomendasyon. Aha. Pero sino ba yung magiging chairman? May tinukoy Wala pa. wala pa. Oo. So, So meron na tayong investigasyon sa Senado, Blue Ribbon Committee, sa pangunan ni Senador Rodante Marcoleta bilang chairman. okay. Meron na tayong dito sa Independent Commission Ito na yung binuo ng utos ng Pangulong Pangulo? Bongbong. Okay, Oo. oo. At kanina, nagsimula rin po ng investigasyon ang House of Representatives, Jen. Yung TRICOM. Tricom. Yan, opo. Oo. Oo. Yun yung sinasabi ko, nandun din kanya si Secretary Manny Ano Bonoan. bang nangyari doon? Hindi ko masyadong na Well, nandun nga rin. subaybayan eh. Ha? Kasi mas marami yung pagtatalo, nainis ako eh. Kesa sa investigation. Nag-aawa, nagtatalo-talo, sino unang magsasalita, etc. Yan. Ganun ba? Sa pangunguna din po yan ni Congressman Terry Ridon, Joel Chua, at saka sino isa? Accounts, basta tatlo po sila, TRICOM po ang tawag eh. Ang naulinigan ko dyan na isa sa part ng pinag-usapan dyan Oo. ay yung bakit hindi natin imbitahan si Mayor Magalong. Benji Magalong. Benji Yun yung- Magalong. Dati sinabi ni Benji Magalong, may papangalanan ako. Yun yung pinupost ni Kong Toby Chanco. Ng mga congressman. Oo. Sabi naman ni Benny Abante, pangalanan mo na. Pupunta ka sa aming hearing. Sabi ni Magalong, paano ako pupunta? Hindi nyo man ako inimbitahan. Yun na nga, oo. So, isiningit na kanina yan ni Kasi Toby. ang punto ata nila, nainis sila, Oo. yung mga mambabatas, sa Kamara, kasi sinabi, ano lang yan, moro-moro lang Oo. yan. Nagalit pa nga yung iba nating, si para daw nabanggit yung moro. Oo. Well, in a way, sabi naman, yun kasi yung terminong ginamit. Pero pag tingnan mo kasi yung sa talatinigan, Oo. yung etymology ng moro-moro, wala laro. naman hindi naman Hindi, ata magkaibang salita yun. Iba yung moro. Parang ano yan, halo-halo. Tsaka yung halo, magkaiba yan. Yan, opo. Well, anyway, yun ang sinabi. Sa susunod daw. Iimbitahan na. Si Kong Benny Abante na sinasabing imbitahan si Mayor Magalong, Oo. parang medyo nagdalawang isip din siya Naimbitahan. na imbitahan. Kasi sabi niya, ang dami naman nating bisita ngayon eh. Bakit hindi muna ito ang imbitahan natin, pagtatanungin natin? Pagkatapos natin ito pagtatanungin, ay iimbitahan natin si, iimbitahan natin si Mayor Benji Magalong. Samantalang noong una nangahamon pa siya, di ba? Oo. Nung nalaman niya, narinig, sabi ni Kong Toby Chango, sabi ni Congressman Terry Ridon, Congressman Toby, may tanong ka pa ba? No further question, Your Honor. Biglang tayo, umalis na. Meron